Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Today is a Sunday, so chill-chill lang po muna tayo for today. Although meron po tayong isang napakalungkot na balitang natanggap na siguradong ikalulungkot po ng mga fans and followers ng noontime show ng Tahanang Pinakamasaya. Galing po sa Inquirer.net, just 9 turbulent months after Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon were eased out of the long-running Itbulaga variety show, the replacement show, Tahanang Pinakamasaya on GMA had its last day on March 2. Kahapon po yan, Sabado. Replays will be aired until March 7, sources say. Asked for a comment, Tito Soto, who fought hard to enforce the group's right over the Itbulaga intellectual property rights, said he would rather not. So nakakabigla ito dahil ang alam natin hanggang December pa of 2024 ang kontrata ng tape office sa GMA7. Bakit biglang-bigla ito parang nagpaalam na sila? Balita naman ng Abante Tonight, wala na ang Tahanang Pinakamasaya, ang noontime show ng Tape 8 sa GMA7. Mutual decision nga raw ng kumpanya ng Pamilya Haloshos at Kapuso Network ang desisyong wakasan na ang nasabing noontime show na pinangunahan nina Isko Moreno at Paulo Contis. Ayon sa source na nakausap ng Abante, napakalaki ng gastos ng tape sa nasabing noontime show kaya nagdesisyon sila na tapusin na yon. Kaya pala nung mga nakaraang araw ay may lumalabas na balita na papalitan ng It's Showtime ang Tahanang Pinakamasaya. Pero ayon po dito sa GMA Insider, nung inusisa kung It's Showtime nga ba ang ipapalit sa iniwanang time slot ng Tahanang Pinakamasaya, madiin ang pahayag nito na I doubt. So malabo na si Vice at ang kasama niya sa It's Showtime ang mapapanood sa noontime slot ng Channel 7. So, wag daw mag-rejoice ang mga taga-madlang people dahil hindi po sila ang ipapalit sa Tahanang Pinakamasaya. Ang sabi ng source, gagawa raw ng sariling noontime show ang Kapuso Network pero hindi raw agad-agad yun. Pagkatapos ng episodes ng Tahanang Pinakamasaya, hindi bagong noontime show ang isasalang ng GMA, baka canned shows o baka pelikula. Sa Monday, may desisyon na tungkol dyan. Pahayag pa ng source na taga-Kapuso Network. So malalaman po natin bukas kung ano na ba talaga ang totoong magiging kaganapan. Kung tuluyan ng mawawala ang Tahanang Pinakamasaya, although kinonfirm na po at inilabas na nga ng Inquirer.net na last day na nila kahapon, March 2. Pero malay natin, baka mag-iba ang ihip ng hangin. So aantabayanan po natin bukas yan. Kasi hinihintay pa po ang official statement ng tape tungkol sa nasagap ng Abante na humihirit ang hosts na makapag-live pa ang Tahanang Pinakamasaya hanggang sa last airing nila sa GMA7. So kailan ba ang last airing supposedly ng Tahanang Pinakamasaya? Hanggang March 7 na lang kaya? Kaya naman sila ay humihirit na makapag-live pa hanggang sa last airing day. Pero ang sabi nga, last live episode na nila nung Sabado at puro replay na lang hanggang sa March 7. Maglalabas kami ng official statement this weekend. Nag-uusap-usap pa ang mga bossing. Weekend na po ngayon, Sunday na. Lumabas na nga na nag-last day na ang Tahanang Pinakamasaya kahapon. So aabangan natin kung makakapag-live pa ang Tahanang Pinakamasaya bukas, Lunes. At kaya naman pala meron pang isang kumakalat na balita na kinukuha daw si Alden Richards para sumabak bilang bagong host ng Tahanang Pinakamasaya. Sabi po dito, kumakalat ngayon ang bali-balitang sasabak bilang host ng Tahanang Pinakamasaya si Asia's multimedia star Alden Richards. Although nun pang kasagsagan ng init ng kontrobersya between Tito Vic and Joey sa kanang tape office at GMA, tahasan pong sinabi na Alden Richards na kahit na ano ang mangyari, kung ano man ang i-offer sa kanya ng GMA or ng tape, hindi niya tatanggapin.
Siyempre nga naman, saan po ba tuluyang uminit ang pangalang Alden Richards, kundi sa tambalan ng Aldab, which is sa akin napaka-phenomenal during that time na talagang titigil ang mundo ng mga Pilipino during lunch para lang panoorin ang susunod na kaganapan sa istorya ng Aldab. So malaki po ang utang na loob ni Alden sa TVJ at siguradong hindi niya po tatanggapin yan. Kaya lang bilang kontratadong artist ng GMA, may magagawa kaya si Alden kung siya nga ang ilagay ng GMA na gawing bagong host ng Tahanang Pinakamasaya. Although ngayong kumpirmado na wala na ang Tahanang Pinakamasaya at baka gumawa daw ng sariling noontime show ang GMA, hindi kaya si Alden nga ang ilagay nilang host. Kasi nga, si Alden ay contract artist ng GMA. Pero sigurado ako, hindi po niya yan tatanggapin. Kahit na ba sabihin ikaw ay kontratado bakit wala ka bang karapatang humindi kung napaka-valid naman ang iyong reason? Pero ako nga nagulat ako sa balitang ito Kasi kung papansinin nyo kung kayo ay nanonood ng Tahanang Pinakamasaya, which I do, nagpapalipat-lipat po kasi ako ng Itbulaga, Tahanang Pinakamasaya at It's Showtime. Napansin ko po na ang commercial load ng Tahanang Pinakamasaya ay nagiging annoying na dahil po sa dami ng commercial load nila. So kung ang dahilan daw ng pagkakatsugi ng Tahanang Pinakamasaya dahil napakalaki na ng utang ng tape office sa GMA, tanong ko, ngayong marami na ang commercial load ng Tahanang Pinakamasaya, hindi ba nila pwedeng bayaran yan? May mga nagsasabi po talaga na sobrang laki daw ng utang ng tape office sa GMA. Kaya hindi na kayang bayaran pa ng tape office ang utang nila. Kaya nga nung sinabing It's Showtime ang papalit sa Tahanang Pinakamasaya, sa ngayon po, mas marami pa ang commercial load ng Tahanang Pinakamasaya kesa sa It's Showtime. Kaya napakalabo daw na ipalit ang It's Showtime. So sa ngayon, ang pinakabalita ay gagawa ng sariling noontime show ang GMA7. Kung sino man ang magiging bagong host nito, yan po ay ating pakaaabangan. Nakakalungkot lang po talaga kung kailan nagpipick up na ang Tahanang Pinakamasaya saka sila machuchugi. Na kung titignan nga natin, dumadami ang kanilang commercial load. Pero siyempre tayo po mga nanonood lang, hindi natin alam kung ano ang internal na nangyayari dyan sa mga shows na yan. Nakakalungkot lang po yung mga mawawalan ng trabaho. Tapos mababasa mo siyempre sa mga comment section na karma ang inabot ng mga Halusos Brothers at natutuwa pa sila na magsasara na ito. Well, hindi po natin maiaalis sa ibang mga fanatics na maglabas ng gantong mga pahayag. Pero i-consider na po natin na nagtagumpay naman ang TVJ na makuhang muli ang titulong Itbulaga at nagpalit na ng pangalan itong Itbulaga sa GMA, ginawang Tahanang Pinakamasaya. Pero may nabasa po ako na yung Tahanang Pinakamasaya ay naging Tahanang Pinasara. Well, kung tutuusin, totoo naman. Pinakamasaya nga sila, kung sila naman ay pinasara, ay nakakalungkot po yan. Lalo na po doon sa mga nasa likod ng camera. Yung pong staff and crew. At yung mga hindi naman kalakihan ang mga sweldo. Pero ganun po talaga ang kalakaran sa show business. Sana lang i-absorb ng magiging bagong show ng GMA ang mga tao. Lalo na yung mga staff and crew ng Tahanang Pinakamasaya para magkaroon naman sila ng kanilang source of income. So, aabangan po natin yan bukas, Monday. Ano na po talaga ang magiging kapalaran ng Tahanang Pinakamasaya. Kayo po, nalungkot ba kayo o nasiyahan kayo sa balitang ito? Comment lang po down below at salamat po kay Mr. Slugo Rigor. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod. Diyos ti Agnina, peace.